Eto na. So naglagay tayo ng plastic molds bago natin tamnan. Then naka flatbed to mga ka-agri. Then ito yung update ng ating Prolifica F1. Napakadaming bunga. And then clustering kung mamunga yung Prolifica F1 mga ka-agri, mga farmers. Ito yung traktura natin. Check muna dahil may konting aberya mga ka-agri, mga farmers. Yung bearing ng ating toser roller sa tractor is nasira. So panibagong maintenance na naman to mga ka-agri, mga ka-farmers. Hello, good morning. Good morning mga ka-agri, mga farmers. Napaka-green yung paligid natin mga ka-agri. Panibagong araw, panibagong pag-asa at panibagong trabaho, panibagong diskarte mga ka-agri. Kung ano yung mga kailangan nating gawin, plano sa ngayong araw. So ito na mga ka-agri. Ito yung Prolifica F1. Napakatangkad na talong mga ka-agri. Napaka-berde yung dahon. Tingnan nyo naman. Malapit nang malagpasan ako mga ka-agri. Ito yung first batch na talong Prolifica F1. Nasa 2 months old pa ito mga ka-agri. And then ito yung update sa bunga ng ating tanim na Prolifica. Clustering siya kung mamunga mga ka-agri. Napakakinis, napakaganda yung bunga at napakabulalas yung dahon mga ka-agri. Na-harvestan na ito mga ka-agri, unang harvest. Then pangalawa, pangatlo, yun. Then ano siya mga ka-agri, characteristic ng talong na to is matangkad siya mga ka-agri at malapad yung dahon, berde yung dahon, then yung calyx. So ito na mga ka-agri, mga farmers. Ready na yung mga ka-agri natin dahil mag-install tayo sa ating bagong tamnanan na talong. Merong batch na Prolifica and then meron ding batch na Calixto. So ito yung paunang na natin, si Francis M, napa-shoutout sa mga ka-agri. Ito yung paunang na-install kahapon, pauna. So ganito lang kami mga ka-agri mag-install ng aming plastic mold. So dito tanim natin dito is yung iwan na seedling ng Prolifica F1 mga ka-agri. So tulong-tulong to sila mga ka-agri para mas mabilis yung pag-install ng mga plastic, dahil malaki na yung mga mga seedling, kinakailangan na talagang iras na pagpalagay ng plastic. Hindi natin napag-vlog yung pag-flatbed mga ka-agri dahil may ginawa tayo. So dito mga ka-agri, sa pag-install, kinakailangan na sa ilalim mo kunin yung lupa and then ibalik mo, itabon sa plastic para hindi liparin mga ka-agri, then apakan. Ganun lang kasimple mga ka-agri. Simpleng-simple lang yung pag-install ng plastic. Ang importante kasi sa pag ganitong pamaraan is conventional farming is malimitahan yung pag tubo ng mga weeds or damo na uncertain sa halaman, hindi unwanted sa halaman, hindi kinakailangan. And then rin siya, ito yung mga ka-agri, ating traktura may nasira, kunting sira is I think yung yung sira na ito is yung bearing ng toser sa belt ng traktor para tumakbo na
nagpok ag jahang bearing. So another maintenance na naman mga ka-agri. Pero walang problema yung mga ka-agri as long as meron naman tayong cash flow kay meron na tayong paunang tanim sa summer na to. And then ang importante sa paglalagay ng plastic mga ka-agri is malimitahan yung damo. Yung pinaka purpose talaga ng kung bakit gumamit tayo ng plastic. Kasi pag hindi natin magamitan ng plastic mga ka-agri, mga ka-farmers, is mas matakaw kumain yung damo ng kumbaga paglagay tayo ng fertilizer, mas una pang makabenefit yung damo. So ang ginawa natin is dito tayo sa mga bagong teknolohiya na i-apply natin sa ating farm land. So, ganito lang kami mga ka-agri. Medyo magastos nga naman, pero mas magastos pag magpadamo ka mga ka-agri. Mas malakihan ka ng gastos kung i-manual weeding mo siya mga ka-agri. Unlike dito sa plastic is yung tutubo na damo is yung nasa ano lang, sumbaga pagitan ng plastic. So doon lang yung i-manual weed or gumamit ng ano, glyphosate herbicide para malinis tingnan. Pero kung ano, kung medyo ano kayo, curious kayo, pwede rin i-manual mga ka-agri, mga farmers. Sa amin dalawa, gumamit kami ng manual weeding and then gumamit din kami ng glyphosate, pero bihira lang kami gumamit ng glyphosate. Naglalagay talaga kami ng plastic mga ka-agri. Yun yung talagang pinaka ano namin, shield sa damo. Kasi yung damo napaka ano yun, napakabilis dumami, napakabilis umabsorb ng mga pataba. Kung maglalagay ka ng pataba mga ka-agri, mga farmers, yun yung purpose natin. Kaya susunod nito is i-assign natin yung isa na magbutas para bukas papatubigan, after patubigan tanim. Ano lang mga ka-agri, medyo malawak din yung ano na to, yung taniman na to. Ito yung first batch natin yan. Ito yung second batch, and then yung isang sa kabila is yung third batch natin, mga nasa ano na yan, first week of May, matanim na siya mga ka-agri. So ito si Boss Boyo, ito yung tagabutas ng ating plastic mold